Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. To me softly, something in your eyes, holding your head in sorrow, and please don't cry. I know how you feel inside, I've been there before. Something is changing inside you, and don't you know? Don't you cry tonight, I still love you, baby. Don't you cry tonight. Don't you cry tonight, there's a heaven above you, baby. Don't you cry tonight. Give me a whisper, and give me a sigh. Give me a kiss before you tell me goodbye. Don't you take it so hard now, and please don't take it so bad. I'll still be thinking of you and the times we had, baby. Don't you cry tonight. Don't you cry tonight. Don't you cry tonight. There's a heaven above you, baby. Don't you cry tonight. Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao,
ang pagbabalik ng ating programang pakipakinabang kinasasabikan na nagsiservisyo na walang naghihintay na kapalit. Ang ating programa dito sa Margo TV Philippines sa may West Avenue, Quezon City, sa gitna ng lungsod ng ating bayan ng Quezon. Kami po ay nagbabalik ang inyong prinsiping manggagamot, ang ating programang CCW Bantay Kalusugan. Alas 7:45 ng medyo mainit-init na maulap-ulap na mapalad na mapayapang gabi dito sa Quezon City, sa atin sa Margo TV Philippines. Late na po tayo nag-umpisa dito mismo sa estasyon ng Margo TV Philippines. Itong ating programang Citizen Crime Watch, Bantay Kalusugan. Kinukumusta namin, binabati namin ng magandang gabi ang lahat ng aming membro ng Citizen Crime Watch, kayo mga taga-bantay, taga-masid ng ating 3 dekadang organization ng Citizen Crime Watch. Siyempre, ang ating National President, Diego Magpantay Jr., na walang humpay, walang pagod, na nagsiservisyo. Ay isa siya sa natitirang poste ng ating 3 dekadang non-civic, non-government, non-profit, civic organization, crime buster, anti-corruption organization na walang layunin kundi ang protektahan ang interest ng ating bayan, protektahan ng interest ng taong bayan. Mga kababayan, ang ating national chairman, binabati natin ang ating napaka-controversial na magaling, no, na mahusay na abogado, no, tagapagtanggol, no other than Attorney Ferdinand Topacio. Yan ang aming po national chairman. Of course, sa lahat ng ating mga board of trustees, sa board, no, isa po tayo doon, ay binabati namin kayo. Ang ating executive vice president for Luzon, si VP Latayan, no? At saka ang ating VP for Visayas, VP Terence, no? At saka VP for Mindanao, si King Tumawis, no? Ayan, no? So, sa lahat ng ating mga regional chairman ng bawat rehiyon, no? Ay kinukumusta ko kayo. Siyempre, ang aking rehiyon na kung current ko rin ang regional chairman ng Caraga Region. No? Nandiyan ang aking deputy chairman, si Ma'am Vicky Buyog. No? Ang lahat ng aking mga municipal chairman, city chairman dyan sa Caraga, sa 5 probinsya. No? Magagaling yan. And of course, mula Region 1 hanggang Region 12, pati ang bar, mayroon tayong bawat membro dyan. No? Especially sa lahat ng ating mga volunteers, members dyan sa ground. Karamihan dyan, ang aming mga membro ay mga senior citizen, no? Mga prinsipyong may mga paninindigan, no? Mga dukha, no? Na talagang gustong magserbisyo. Kasi ang paniniwala natin ay lahat ay may karapatan magserbisyo sa ating bayan, no? Especially for those nasa lower class, nasa grassroots, no? Sila po ay may pagmamahal sa ating bayan. Kaya dito sila nagtagal hanggang ngayon na natili sa ating 3 dekadang organization, ang Citizen Crime Watch. Ayan po, mga kaibigan, mga kababayan, ako po ay nasa stasyon ngayon. So, nagpapasalamat ako. No? Unang-una sa may kapal ay talagang nakakapunta po ako rito. Doon po ako nakasend sa Mindanao.
gawa ng ating may seminar po kami sa Department of Health diyan sa May Makati, 1 week, no, ang HPEP, DOH-HPEP sa may natawag na performance budget utilization review. So nandiyan po kami, lahat ng direkto sa Department of Health. So tamang-tama itong ating pag-iere, itong ating programa na CCW, Bantay Kalusugan, ay kada Miyerkules ng alas 8 hanggang ng alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. So nalit lang tayo nag-umpisa sapagkat traffic po rito, no? Sa nagbumiyahe ako from Makati ay talagang rush hour, mga past 5 o dumating na ako mga past 7, no? Ganyan, no? So di natin may kumpara sa probinsya, no? Kasi dito sa Metro Manila ay kalaban natin ang traffic, ang oras. Kaya ngayon po, late po tayo nag-umpisa, mga 7:45, magtatapos din tayo ng 8:45. So kinukumusta ko kayo dyan, lahat ng mga taga-subaybay natin. Ngayon, meron po tayong nasa social media na nagpapa-shoutout. Good evening, boss. Ayan, si Isam Umpar Mariano. Ayan, binabati kayo. Gandang gabi. Ayan, si Ginong Motayip Tidako. Ayan. Good evening, Prinsipe Manggagamot. Ayan, watching from Mindanao pa to. Si Motayip, no? Si Asum Lumangko Luns Langa-Langa, no? Ayan. Ano yan, nagbabati sa inyo ng magandang gabi. Si Langa-Langa Asum Lumangko Luns Jr. Runtoy. Okay, si Marco Asum, binabati rin kayo, no? Ang magandang gabi from Agusan del Sur. Yan, no? Sila yung mga kababayan natin sa Mindanao. Ang pinaka heartthrob na si Brandon Eli Macod. Heartthrob, no? Mga heartthrob to eh. Maraming na tagahanga daw ito. Magandang gabi sa iyo, kaibigan, kapatid. Ayan, ang ating mga nagbabati na ngayon sa mga ating mga taga-subaybay. Okay. Kababayan, nasakto po, nandito tayo sa Manila, kaya dito mismo tayo sa estasyon. Madalas po nagbe-virtual lang ako, no? So this is the advantage of technology, no? Na ngayon ay nakapag-broadcast tayo kahit saan, no? Even remote area, malayo tayo sa mother station natin dito sa Margo TV Philippines, and yet we still have a chance to broadcast on the air. Last week po, nandyan ako sa kapisanan ng broadcaster sa Pilipinas, doon sa 50th Top Level Management Conference. Marami po tayong natutunan doon. Lahat ng mga broadcaster, batikang broadcaster, no, na nabigyan ng chance na magtipon-tipon tayo. So 50th, ibig sabihin 50 taon na ang KBP, Kapisanan ng Broadcaster sa Pilipinas. Ang ating tema doon ay truth and credibility. Tama po ba yun? Ayan, tama. No? Yung truth and credibility. Ayan. Kasi nga po, ang Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas is the guardian of our nation. No? Tayo po ay medium. Ibig sabihin, namamagitan sa ating mamamayan at saka sa ating pamahalahan, no? Ganon din ang CCW, no? So tayo po, dahil tayo ay nasa media, sa Kapisanan ng Broadcaster sa Pilipinas, ay nagkaroon po tayo ng conference, no? Maraming lectures po doon, mga 3 days, no? Actually 2 days lang inabutan ko. In fact, may dumating din ang ating keynote speakers na si no other than ang ating Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr.,
talagang pinangangalagahan niya ang ating mga media practitioner, ang ating mga journalist. Tayo po, in fact, sinabi niya sa kanyang speech na he will protect the journalist. Kasi nga po tayo ang guardian. Tayo po ang we are the sign of the democracy. Sabi ko nga, ang ating malayang pamamahayag ay tanda ng ating demokrasya sa ating bayan. No? Kaya kami po sa journalism ay binabalansin natin. At ang pundasyon ng ating malayang pamamahayag, ang paghayag ng katotohanan na walang pawang kinikilingan, walang sinasanto o kung ano man, basta katotohanan lang ang ihahayag natin sa ating mga mamamayan. Kaya ang madalas ay kami po ay nalalagay parati sa alanganin ng aming buhay. Kaya protect, nandun ang sinabi ng ating Pangulo na po protektahan ang malayang pamamahayag. No? Ibig sabihin, hindi lang physical, kundi respeto ang boses, ang tinig, ang kilos ng ating mga media practitioner. Kami po sa journalism. Lalo-lalo na sa kapisanan ng broadcaster sa Pilipinas, sapagkat ang pagbo-broadcast po tulad ngayon, ang ginagawa natin, walang saysay itong ating pagbo-broadcast kung tayo po ay hindi naihayag ang katotohanan. No? Katotohanang tanda ng ating kalayaan. Yan po ang ating demokrasya ngayon na tinatamasa, na pinaglaban ng ating mga ninuno, no? Mga kaigsunan, mga kababayan. Ayan, napabisaya ako, no? Ako'y nasanay na sa pagbibisaya. Kailangan ko po sabihin ito to remind all media practitioner and all people, all sector from journalism. And the same thing, I would like to remind our nations what are the rules of the journalist, the media practitioner. No? To remind that we are one of the crucial role of the society. No? Without us, without the media practitioners, I mean the media, the highest standard of journalism, no? Without that, in the sector of our society, there will be imbalances. No? There will be an unjust, ibig sabihin, ay mawawalan ng balansya. Ibig sabihin na hindi mababalanse ang ating pamumuhay sa ating mga komunidad sapagkat ang tulad ng sinasabi ko, ang namamagitan po sa pamahalaan at sa ating mga mamamayan, no, ay ang mga journalist. Kami po nasa media. Yun, no. So, yung matatandaan ko lang, ang isa doon sa dapat ma-remind sa mga journalist, no, sa mga katulad natin, mga broadcaster sa media, at dito rin sa ating mga taga-subaybay, malaman nila ano talaga ang core values, no, na dapat may sa buhay ng mga broadcaster, ng mga journalist. Kababayan, tatlo po yun, no? Ito lang ay mga major na topic namin doon, major core values
na dapat i-adapt ng isang broadcaster, no? Last week po yun. No? Yung pong tinatawag nating consistency. Tatlo po yun. Ang una-una, consistency. Bilang journalist, dapat may pagka-consistent. Ibig sabihin, yung value mo, yung paninindigan mo, ay dapat hindi mabago-bago yan. No? Kung anong paninindigan mo, ay yun ang paglalaban mo. Ano man na hindi inconsistent, ano man ang hindi siya, pabago-bago siya, ay yun po ay questionable ang integridad. So sa amin po, dapat consistent ang mga media practitioner, consistent ang mga inahayag ng mga impormasyon ng mga journalist, no, ng mga broadcaster. Consistent po, hindi po pabago-bago. Yan po. So, pangalawa, ang authenticity. Dapat authentic po. Kaya po karamihan sa ating ngayon, isa yan sa mga naging agenda natin doon. Paano natin kumprontahin, i-manage or kumprontahin itong mga bagong nagsulputan na mga influencer, tulad ng mga vlogger, no? Kasi lahat sila may opinion, may point. Yung mga marites na gamit yung cellphone, Marisol or Marites. Isa yan sa mga na topic namin, no, mga major agenda namin sa KBP. Kasi nandyan na eh. No? Sila ay naghahayag ng mga impormasyon. Fake man o totoo. Misleading man or compelling man. So yan ang napag-usapan natin. Paano natin confront to, ito ba'y dapat isama natin sa KBP o lagyan natin ng regulasyon o mayroon bang batas sa ating konstitusyon, no? Kailangan ba'y may criteria, mayroon ba silang authenticity? Ayan, may authenticity sila. There should be an accreditation, an affiliation. Tulad natin, nasa KBP po tayo, kaya maingat tayo kung anong vision, anong mission, anong core values ng KBP, ay doon lang tayo susunod. Kasi pwede tayong magkamali. No? May gumagabay sa atin, ang KBP. Yun. So, authentic. No? Ganun pa man pati yung inahayag natin ng mga impormasyon, mga balita, ay dapat may authentic yan. Kung sa amin sa medical term, evidence-based yan. Factual yan. Authentic. Yan. Yan ang problema sa mga vlogger ngayon. No? Kung saan-saan na lang, hindi natin alam anong qualification nila, basta kung anong sabihin lang nila, ay authentic nila. Di ba? Yung ba, authentic nila in their own self-authenticity. No? So, dapat may authenticity yan. No? Kasi, in the higher standard of journalism, no? Whether you are here in the Philippines and abroad, kailangan po authentic yan. So prior to that, kailangan consistent din. And to make it authentic, kailangan may consistency ka. And lastly, yung pangatlo na sinasabi natin last week ng KBP po, ay transparency. Transparency. Kailangan tayo po sa broadcasting, sa journalism, transparent tayo. Kaya ako po, kahit nasa gobyerno ko, no, ay transparent ako. No? It is peculiar, no? Kasi marami po tayong mukha natin nasa gobyerno, mukha din natin ay nasa journalism, then mukha din natin ay nasa citizen crime watch tayo. No? So yan po ay effective naman. Kasi mas lalo nating nababalance. No? Hindi para kontrahin lang ang gobyerno ay nasa private sector ka lang. Mas lalong maayos ka, makakontribute ka sa pamahalaan kung nasa pamahalaan ka rin. Kasi bilang kawani ako ng pamahalaan, ay pinoprotektahan ko rin ang kagawaran ng kalusugan. Ayon doon sa
mission, vision, ayon doon sa rule of law, ayon doon sa batas ng ating konstitusyon. Ayan. Kaya transparent po tayo. Kaya minsan mayroon akong mga sinasabi, no? Sa medyo they may seem that critics man or atake sa kanila, mga kasama ko sa DOH, pero that is not. Do not wag yung kunin na that is atake sa inyo because transparency po yun. Sa gobyerno po, transparency is one of the highest form of good governance. And of course, major element of good governance is transparency sa amin sa gobyerno. Ganon din dito sa atin sa broadcasting, sa journalism. Wala nang sinasabi ko, transparency. No? Hindi pwede yung fake news. No? Minsan pa nga, pag nagkamali kami mga broadcaster, meron po yun, nasa batas din yan, no? Sa journalism. Pwede namin makorek yan in our next air na broadcast. Yan po, there is a process, no? And if there is a process to be part of this journalism, there is principles to be followed, no? To be sundin ang mga doktrina ng journalismo, no? Kasi naaabuso rin, no? Kaya marami sa mga journalist din, one of the advantage ay stepping stone nila para masumikat, ma-elect. Ayan. So, yan, kumustahin natin ang ating mga taga-subaybay. Ang good evening po, watching from Toklong, Kawit, Cavite. Good day, bro. Ayan. Sa Toklong, Kawit, Cavite. Kawit, Cavite. Ang ating kababayang Ginoo, Eres Enrico Valdecantos. Mga kasama natin sa CCW. Ay, isa pa to si Jam. Ayan, buti lang, marunong akong magbasa ng Arabic. Si Jamira. Ayan. Pa-shoot out, Jamira sa Agusan del Sur, San Francisco ngayon. Ayan ang ating mga taga-subaybay ngayon. No? Ang ating mga kasamaan dyan sa Rizal Citizen Crime Watch Chapter. Okay? Magandang gabi sa inyo. Ito pa, pa-shootout po, Dok. Problema, Japanese yung ano mo, yung pangalan nyo. Yan. So, wag naman, hirap naman. Yung Arabic, at least nabasa ko. Yung Japanese, mahirap basahin. No? Ayan. Japanese ba yun? Shootout po, Dok. Ayan. So, yun po ang ginawa natin last week. No? Nagtipon-tipon, mga 100 plus kami. So, in different broadcasting network. Kasama ko ang kasama natin dyan sa Davao del Norte, sa Tagum City. Kinukumusta ko ang ating kaibigan dyan na matbatikang broadcaster, si Kuya Sam Luzon. Ayan, no? Tapos sa radio siya, meron siyang sariling networking, ang Energize, no? FM radio. Nalimutan ko yung frequency. Diyan sa Tagum City, kinukumusta ko. Pati yung, meron pala akong kasama doon. No? Sa Surigao. No? Si Kuya, I forgot. Pero ito na lang, sa Rano Broadcasting, yung kababayan ko, si Alex Alag. No? Kinukumusta ko rin siya. No? Yan. So marami kami natipon doon. Shootout natin ang ating mga kasamaan sa Audiovisual Communicators Incorporated. Ayan. Ang DWCR FM, ang DWAD
FM, yung mga kasama natin, mga networks, no? Mga DWMA, AM, sa AM, mayroon tayong kasama sa DWMA AM, no? Sa FM radio at sa AM radio, makasama natin sa broadcasting, no? Yan, pa-shoutout sa inyo. Si Justin Paquero, yan, Broadcasting Network Incorporated, affiliated of the Magiliu Community Broadcasting Corporation, DZUM AM 1566 kHz, Margo TV, Philippines Live Radio. Tayo pala yun, no? Yan. Sa 156 ng mamamayan, Metro Manila. Ayan. Mga kasama natin sa broadcasting, no? Marami sila. So tama-tama, no? Doon sa ating top level management conference sa Kapsala Broadcasters ng Pilipinas, nare-remind tayo, nare-renew, no, ang ating mga principles and doctrines sa journalism. Nakokorek natin yung mga hindi masamang, hindi magandang practices. And of course, marami rin tayong natutunan na best practices bilang isang broadcaster. Tulad ng sinasabi ko, ulitin ko bago tayo mag-shift sa topic natin sa kalusugan, ang consistency, authenticity, and transparency. Yan po ang pinaka-focus ng aming core values ng last week sa aming TLMC, 58th TLMC. No? Pumunta po ang ating Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., yun po ang kanyang commitment. Kasi nga po, the sign of our democracy are the safety of journalism, the freedom, yan, ang ating kalayaan ay ito po, kami po sa journalism ay namamayagpag sa pagpaparating ng malayang pamamahayag. No? Yan po ang ating commitment, ang commitment ng ating Pangulo, ang kanyang administrasyon na suportahan, no? Protektahan at saka suportahan. Ngayon ako ay nabigyan din ng chance nung after the speech of our Excellency PBBM, ay talagang kinamayan ko. Usually yung PSG, nakilala ko ng mga PSG. Kasi mga kababayan, I used to be there in Malacanang. I served 3 president, 9 years ko dyan. At ang presidente ang pinagservisyon natin dyan. No? Including BBM, Pinoy, and GMA. No? So, ito na ano na ako kay Duterte, na-assign na ako sa Mindanao. So nakilala na ako PSG, sabi nila, Doc, ang haba ng buhok mo. Hindi ko rin sila makilala masyado. So I have a chance to shook hand. Ibig sabihin na nakamayan ang ating Pangulo and mabilis na segundo lang na sinabi natin na protektahan nyo kami mga journalist, because we are the guardian of our nation. No? Mabibilis lang yun. In fact, papalapit siya. Nung papunta siya, maganda yung pwesto ko. No? So of course, nandun po tayo. Hindi dahil politika, kundi siyempre talagang ang aming affair po sa KBP ay kami po ay medium. Tulad ng sinasabi ko, kami po ang namamagitan. So dala-dala ko rin ang pagiging CCW ko, Citizen Crime Watch. So magkasama po yan. No? So sa aking mga kasamang membro ng CCW, pinagmamalaki ko po kayo. Kasi kayo po ang mga implemento, no, sa ating mga komunidad. Ibig sabihin, kasama nyo ang media sa pag-implement. Kung ang media po ay nagsasalita, pumupunta, nire-representa kung sinong na-oppress, na-ape, no, ay doon inahayag ang impormasyon. Kung anong katotohanan ay yun ang ihahayag. Pero ang Citizen Crime Watch ay hindi lang salita, kundi
kumikilos, no? Kumikilos ang ating mga membro sa CCW sa mga disaster risk, mga calamities nandyan, sa eleksyon, yan, umupo din dyan as watcher sa lahat ng mga aktibidad, no? Sa ating komunidad nandyan ng CCW. Speaking of election, nung last week din sa aming TLMC sa KBP, ay dumating ang ating chairman ng COMELEC kasi mayroong kasunduan ang PRCC ba yun? PRCB at saka KBP na parating every election ay kasama ang KBP na tumutulong sa pamamahayag, malayang pamamahayag sa ating halalan. At siyempre ang KBP ay ang tindig, ang paninindigan ay magkaroon ng malayang, mapayapang halalan sa taong 2025, year of 2025, next year, election. Ganon din ang CCW. No? Kaya nga, it is not overlap, kundi talagang iisa lang ang layunin ng Citizen Crime Watch. Okay? Katulad din ng KBP. Mga kababayan na kababayan, lipat tayo sa isang bahagi, pangalawang bahagi ng ating programa, no? Kasi kailangan ito. Itong ating programa ay alam ko minsan wala ako, no? Dalawa kasi ang aking broadcasting sa DXGP 89.7 FM Agusan Radio at saka dito sa atin sa Margo TV Philippines. Hindi pwedeng din natin matapik to ang ating kaya po tayo ay nasa kalusugan, ay kailangan turuan natin ang ating mga taga-subaybay, tagapanood, tagapakinig, mapatungkol sa maayos na kalusugan. Sapagkat ang ating kalusugan ay importante po yan sa ating sarili. Kasi pag bumagsak ang ating kalusugan ay lahat na ibabagsak. Ang gusto kong itapik ngayon, no? Mga kababayan, pwede naman kayo mag-text or mag-comment, no? Or magtanong sa akin, no? Kung anong gusto niyo pag-usapan sa kalusugan, no? Kasi ito po ay mga tsansa para magkaalaman tayo ng mga karunungan sa kalusugan, paano pangalagaan ang ating kalusugan. Ngayon po, ang gusto kong itapik yung lifestyle modification, no? Napakalawak po yan, pero mag-focus lang po ako dun sa mga bisyo. Though I am also an addiction specialist, pero dun sa bisyo, hindi ko sinasabi rito drugs lang, ha. Mag-focus lang ako dun sa lifestyle, no? Modification. Siyempre, before natin ma-modify dyan, dito muna tayo sa lifestyle addiction, no? Hindi lang sa drugs, ha. Saka ako na yung sa drugs, no? Kasi sa mga broadcasting ko, puro drug addiction. What I'm trying to say, during our childhood, sa ating kabataan, may na-adapt po tayo na addiction. Yan po, nasa lifestyle po natin yan. Ibig sabihin sa pang-araw-araw natin ginagawa. So, ang addiction po, it's a mere habit that becomes our behavior. No? Ibig sabihin, kung parati mong ginagawa yan, hanggang di mo na mamalayan, yun ang hinahanap-hanap mo na. Nagka-crave ka na. Addiction po. Tulad, pagbata po kayo, isa yan sa addiction na gusto ko ituro sa inyo, ang addiction sa chichirya, ang addiction sa mga soft drinks, ang addiction sa lahat ng mga instant foods in the market and the community. Yan po ang ituturo ko sa inyo ngayon. Okay? Sa social media, mas lalong natitrigger ang addiction ng ating mga mamamayan, lalo na mga kabataan at saka early adult. No? Alam nyo kung bakit?
Sa social media kasi, through your phone, your smartphone, hawak-hawak mo yan, araw at gabi. Ang addiction din ng phone eh. Di ba? Ang tinuturo sa atin, ang ating mga mata, pumapasok sa utak natin. Ang ating tenga, no, pumapasok sa ating tenga, pumapasok sa utak natin. Lahat pinapakita sa social media, sa TV, halimbawa, soft drinks. Ang lakas-lakas natin sa soft drinks. Hindi tayo makakain sa ating pagkainan kung walang soft drinks. Diyan sa mga nagsulputa, mga coffee shop or whatever tawag doon, cafe, no? Hindi lang coffee naman eh, may mga milk tea. Tingnan niyo po yung ingredients. Mga chichirya, no? Yan, bata pa. Ito, i-connect natin yan. Contest niyo ako kung mali ako. Ito, lifestyle na nila to. Karamihan sa ating mga kabataan ngayon, nagkukulong sa kwarto. Hindi lang yun. Meron na silang chair, yung chair ng yung upuan na parang ito, inuupuan ko. Na harap nila ay computer, laptop or TV. Bukod pa sa mga cellphone. So hindi yan lumalabas. So ano sa tingin nyo ginagawa sa loob? Ina-isolate na ang kanyang sarili. Na-adapt na niya ang pagiging introvert na attitude, behavior. Kakain na lang ng chichirya. Iinom lang yan ng kokya. I mean, mga soft drinks, milk tea, or whatever the drinks na sinasabi. Mayroon pa. Para mas lalong mag-energize. Dahil sa kape, gising. Di pa sila makontento dyan. Kasi iba na eh. Yung otak nila, dami na pumapasok na impormasyon. Nag-energy drink pa sila. Energy drinks. Yan, yung mga stick, mga cobra, whatever. Sana lipobita na lang parati inumin nyo tsaka Red Bull. Pare-parehas lang yan. Para magising. Ma-stimulate ang kanilang mga otak. So, ang dami na. Yung lifestyle, yan ang sinasabi ko. Yan na yung addiction nila. So, hindi lang namamalaya, naging addict na sila doon. Tumatatak sa utak nila. Na kahit lumabas sila, inahanap-hanap nila. Kaya nga yung nasubrahan sa kape, kahit nagkakape yan, inaantok na lang. Kasi tumataas na yung dosage. No? Sabihin yung dapat inumin mong amount. So lahat yan, no? Hindi na mamalayan ay kakaroon ka ng addiction. No? Masamang addiction. Kung addiction mo ay pagdarasal ay maganda yun. Addiction mo ay sports ay maganda yun. Ayan. So, ano ba ang nun? Implication nun? Ang resulta niyan. Ang resulta, nagkakaroon na po kayo ng mga comorbidities, magkakaroon kayo ng mga chronic disease, magkakaroon kayo ng mga sakit. Yan. Kung nakikinig kayo. Good evening kay Boss Doc Prince. Keep safe always. Ay, si paring Kate David Dumadara. Ito yung chick boy ng Bayugan. No? Good evening, good PM, Dante Luna. Ayan. Ito yung taga-Trento nating kaibigan. Dante, mag-member ka na dyan sa Trento ng CCW. Punta mo si Jim Pisao. Di ba sabi ko sa iyo, mag-member ka na dyan. Magaling to, si Dante Luna. Si Jobert Tumawis, ang aking nakakatandang kapatid. Hindi, mas bata sa akin. No? Yan. Sana ipagpatuloy natin ang ating serbisyo sa ating mga mamamayan. Ay po mga Tumawis brothers, mga bagong henerasyon ng Bangsang Maranao. Yan. Si Jobert ay auditor na kapatid ko. No? So, yun. Pag sumatotal po, marami pa ako pwede sabihin. Okay, gali, shortcut ko nagiging introvert ka na. No? Nawala pa sa'yo yung contact, communication sa pamilya mo. In fact,
it will affect your moral values also. Kasi nga po, wala ka ng time makipag-communicate sa magulang mo, sa kapatid mo. Unlike, nung kami mga bata, naglalaro kami ng sipat takraw, yung dilata, text, no? So, nagiging unfriendly ka na. So, nawawala na sa'yo yung family values na closeness between your siblings and your parents. Plus, hindi ka pa friendly, wala kang naging introvert ka na, hindi ka na na-expose sa environment. Yan. Magiging sensitive na. Yung immune system mo ay weak, mahina na. Tapos, wala kang kaibigan, yung kapitbahay mo, hindi mo kilala. Walang tsansa na makakalaro mo, makakausap. So, communication skills ay bagsak din. So, yung social relationship mo ay iba. Kaya nga sa school, iba mga utak eh. I'm not saying na weak kayo, pero doon din pupunta. No? Yan. Kaya mayroon din mga suicidal cases. So, kung parating nandiyan kayo sa loob, tapos na yung mga lifestyle nyo, no, ay nandiyan na. Alam nyo po, by early of 19 years old, 20 years old, early adult, 26 years old, marami na po tayong mga kabataan, kababayan na nagda-dialysis ngayon. Yan po ang mga implication. Kaya nagsusulputan din, kumikita na malaki ang ating mga dialysis center. Dahil na dyan sa lifestyle. No? Let's be aware of our environment. Environment na nakikita natin, napapanood natin, napapakinggan natin. Kailangan may awareness tayo. No? Tanda yun, hindi ko pa binabanggit dyan yung drugs. No? Kasi halos na ang aking programa ay puro drugs. Dito muna tayo sa lifestyle modification. Kasi napansin ko na po, ang dami nang tumatawag, dami ko nami-meet. Sa KBP nga, yung anak niya, ganun din. So, baguhin natin ang ating lifestyle. Actually, hindi yung baguhin eh. Bumalik tayo. Back to basics. Bumalik tayo sa mga kaugalian natin. Kaugalian ng ating mga ate, kuya nung 90s. Kaugalian ng ating mga magulang. No? Kaya kailangan gabay ng mga magulang. Gabay ng mga tito, tita. Itong ating mga kamataan. As early as 19 years old, nagka-dialysis na yan. Di porke nag-dialysis ka na, magamot ka na. Lifetime na yan. Ang gastos pa. Napakagastos. Hindi lahat nasasagot ng failure. Sumobra sa session. 1 to 2 years, 3 years, bumagsak na, kidney failure na. Si KD, papunta na sa kidney failure, wala na. End stage. Kung wala kang kidney transplant, ay tigok ka na. Yan po ang lifestyle modification na gusto nating ituro sa inyo. No? So, hindi kailangan may gamot, may kasakit, mahirap kung nandyan na yan. Ang pag-kidney transplant pa nga, kahit may pera ka ang pinaka-compatible na ibibigay sa yung kidney, bato, ay pinaka preferable, no? Ay preference ay yung kapatid mo. Alangan yung nanay mo, tatay mo, matanda na yung kidney nila. Kung parehas kayo, kung hindi pa kayo parehas ng blood type. So napakahirap pag kidney transplant. Kaya nga yung mga ibang kidney transplant, hindi rin nagsasucess yung iba. Halimbawa, like, pabot lang ng 1 taon, 2, 3 taon, gumastos ka na malaki. Kasi ang preference ng kidney transplant para hindi i-reject ng katawan mo yung kidney ipapasok sa iyo ay kapatid mo. Di ba? At saka hindi lahat ng kapatid mo pa. Kung wala kang kapatid, kahit may kapatid ka, 10, ayaw nila, ibigay yung isang kidney nila. Tayo doon.
Karapatan din nila yun. Hindi mo pwedeng sigilin na mahal mo ako eh. Dapat ibigay mo yung kidney mo. Hindi po, karapatan ng isang tao po yun. Kung ano man ang rason niya. Karapatan niya yun sa Diyos. Karapatan yun sa kanyang katawan. Kung idodonate niya ang kidney niya sa iyo, ang pilang kapatid. No? Hindi siya magkakasala kung hindi kayo bibigyan ng kidney. No? Pero kung nag-transplant naman, nag-donate ka, isa lang ang kidney mo, magiging normal din ang pamumuhay mo. Yun nga lang, disiplina. Disiplina sa mga kakainin, yung tulad ng junk foods, instant foods, kape, soft drinks, anything na processed foods, sobrang alat, yan. Napasin nyo po sa mga chichirya, puro maalat. Pasin nyo po sa mga instant foods, mga MSG, di ba? Mga preserved, processed foods. Yan po. Yan po ang implication. Hindi lang yan sa kidney. Marami tayong cases, may mga blood dyscrasias. Yung mga lifestyle na ganyan, hanggang kabata pa lang. Ibig sabihin ng blood dyscrasias, yung mga leukemia, acute leukemia, no? Chronic leukemia, myelo, maraming klaseng sakit sa dugo. Yan ang nangyayari, no? Pang di natin binago ang ating lifestyle. Kawawa itong ating mga kabataan. Kaya we are urging, no, ang ating mga parents, ang ating mga guardian, na gabayan ang ating mga anak, no, ang ating mga kabataan. Baka importante po na magkaroon tayo ng lifestyle modification because all this distraction, all this new technology na akala nyo ay mas napadali ang buhay nyo dahil mabibilis, kukuha na lang mabilis yung information, everything is fast, pero mapapadali rin ang buhay mo. Ayan, mapapabilis din ang buhay natin, mga kababayan. So sana may natutunan tayo dyan, tapos ikalat nyo pa. Nakikita nyo lang yan eh. Naririnig nyo lang sa akin. Ay, hindi lang ako. Dumadaan din yan sa mga feeds nyo. Sa inyong mga social media platform. Pero hinahayaan nyo. Mararamdaman mo lang yon. Pag nandyan na sa'yo, isa sa pamilya mo, ikaw mismo, may sakit na. So in that case, wala nang balikan yan. So hindi lang mga CKD, mga kidney diseases ang tatamaan sa'yo. Everything. Even, sabi ko nga, behavior. O, ito sa IQ. IQ and behavior. And even personality. Karamihan po sa mga ganyan na lifestyle ng ating mga kabataan ngayon. Sabi nila, millennial, generation Z, meron pa ngang generation na alpha, itong pinakahuli. Binilabel nila ngayon. Attention deficit. Hindi makapag-focus sa isa. Attention deficit. Yun lang. Kasi nga, ito, sample lang ko kayo. When you browse your cell phone or your tablet, when you browse your social media, Facebook man, or TikTok, or Instagram, di ba ang bilis-bilis? Ang bilis-bilis magpalit ng informasyon. Di ba? Showbiz, iba-iba, tingin ka ng tingin, few seconds, ganun kabilis. Hindi lang sa few minutes na nanonood ka. Ang bilis-bilis ng informasyon na paiba-iba, pabago-bago. Yan po ang cause ng attention deficit. May problema ka sa attention deficit, hindi ka nagpo-focus. Siyempre, ang behavior mo, impatient ka. So, contest me kung sinong psychologist saka psychiatrist or whatever. Kung mali ako. Totoo po yun. Impatient ka. Hindi mahaba pasensya mo. Kasi hindi ka makapag-focus. Disturbed na yung mo, attention na capability mo. Diba? Tapos impatient ka. It will transform on your behavior na maiksi ang pasensya mo. So, sino ba yung mga maiksi ang pasensya? Sila yung parating irritable, parating hindi sumusunod. Sila yung mga weak.
Sila yung mga nagsusuicide. Di ba? Sila yung sinasabi nila parati na, ay, na-stress ako. Stress ako. They even weaponize ang salitang stress. My goodness. Di ba? Hindi natin narinig nung araw yung stress. Ngayon, konting ano lang, stress. Ano ang sinasabi ko, weaponize? Scapegoat na yan. Kahit yung mga responsibilidad nila, sabihin lang na stress. Good Wednesday nights, 35 Pasko na, Malolos, Bulacan. Emma Reydaja. Yan, si binibining Emma Reydaja, ang ating kasamahan sa CCW chapter sa Malolos, Bulacan. Wednesday, sa Wednesday nights, 35, ano to, 35 Pasko na. 35 days from now ay Pasko na. Ayan. Tama ba? Si binibining taga-Masid, CCW watcher Emma Reydaja, ang ating CCW Malolos, Bulacan chapter. At ito rin ang masipag natin na CCW taga-Masid, taga-Bantay, ang ating CCW J. Gaspar. Magandang gabi, sir. Ano ba yung chapter mo? Sa Rizal ba? O sa Cavite? Rizal to eh. Nueva Ecija yata. Yan, napakagaling nating membro ng CCW, si J. Gaspar. Yan. Pinabati natin, no? Yan. Okay. So, we need to kinakailangan talaga na itong mga sinabi natin rito ay sundin nyo po, no? Simpleng sa inyo, simpleng salita lang ay para sa inyo ay narinig nyo lang. Pero naniwala kayo sa mga doktor, ito pong binabayad sa mga doktor. Sadyang ako hindi naniningil kasi doktor po tayo na sa gobyerno, hindi tayo naniningil, no? Kaya ako ay taos-pusong sinasabi ko yung lahat na dapat sabihin sa ating mamamayan para hindi magkasakit, maiwasan ng sakit, no? Hindi kailangan magkasakit para gamutin. Yan po ang mga sekreto dyan, no? Kung ang inyong doktor hindi yan nagsasalita ng mahaba, sayang yung binabayad nyo kung nasa private kayo. Ayan. O tama, CCW Rizal, ang probinsya ng Rizal, ang CCW chapter natin. Magandang gabi sa inyo lahat. Mga kapatid, no? Sana'y mag-Christmas, Indian party. I don't believe in Christmas kasi po Muslim ako, pero I can attend as end year party sa atin, no? Siyempre, yan po ang para maging makita-kita tayo, magkaroon tayo ng end year party, no? Sa inyo po ay Christmas party, para sa akin end year party. So sana mayroon po tayo sa CCW this coming this month, no? I mean next month, no? Yan. So, paniwalaan niyo po ang ating mga sinasabi, naiksi lang po 'yon pero tumbok 'yon. Katotohanan po 'yon. Kitang-kita niyo po, nagsusulputan na po ang ating mga dialysis center. Hindi lang po 'yan ang ating mga ospital. Hindi lang po 'yan. Ako po ay nasa kagawaran ng kalusugan, sa Department of Health, kaya alam ko ang statistics, alam ko ang bilangan, alam ko ang data, kung ilan ang mga batang nagkakasakit dahil sa lifestyle nila ngayon. No? Dahil sa mga sakit, no? Ay nagiging malnourished din yan. Isa dyan yung anemic. No? Kasi hindi na nila nakakain yung tamang wastong pagkain. No? Parating yung mga sinasabi natin, mga instant foods, mga soft drinks, mga milk tea, everything. So, magkakasama po yan. Kaya nga sinabi ko, may mga blood dyscrasias eh. Di ba? Leukemia. Ang unang-unang mga initial na mga blood dyscrasias, mga anemic. Karamihan dyan, anemic. Di ba? So, baguhin natin. No?
Tandaan nyo lifestyle modification. Hindi lang yan sa mga diabetes, hindi lang yan sa mga hypertensive, na mga matatanda na natin, mga mahal na lolo't lola, nanay, tatay. Dito na natin umpisahan sa pinaka youthful age, no? Kung saan tayo malakas, kabataan natin, no? Kasi hindi pa mature ang ating pag-iisip, hindi pa mature ang ating mga pangangatawan. Kaya doon pa lang, no, ay palakasin natin. Paano tayo mapapalakas? Itong tinuturo ko sa inyo. Itong kaalaman, itong karunungan na dapat nyong pakinggan, dapat nyong isabuhay. No? Kayang-kaya nyo yan. No? Huwag nating gawin, huwag tayong umasa kung kailan nandyan na. Okay, isa pa. No? Kasi kayo, inaano niya ako Sabihin nyo, puro salita lang to si Doc. Kung nakikinig ka, talagang inahamon kita. Kung ayaw mo maniwala, kung may malapit na dialysis center sa inyo, no? Marami yan, nagsusulputan. Subukan mong pumasok, kababayan. Kabayan, subukan mong pumasok sa dialysis. Nakita mo yun, mga pasyente. Pwede naman pumasok dyan Sabi ng nurse, bakit? Sabi ni Dr. Tumawis, may prinsipeng manggagamot. Kahit 5 minutes lang po, pumasok po ako para makita ko, maobserban ko anong nangyayari. Pwede po yun. Walang karapatan. Isang dialysis center na pigilan kayo na hindi kayo papasukin. Na hindi ka naman pasyente. No, sabihin nyo lang. Kasi dati sa public establishment, at saka maganda naman ang hangarin mo. Kasi sabi ko nga, titingnan mo lang 5 minutes. Ngayon, pag nakapasok kayo, nakita nyo yung mga itsura nila. Definitely, ang babata, less than 20 years old, more than 20 years old, may 30 years old, may 40 years old. Tingnan nyo yan. Pustahan tayo. Ay, marami talaga. O, dagdagan mo pa. Hindi ka pa na kontento yung sa nakita mo. Magtanong ka. Tanungin mo, anong mga lifestyle nila before sila nagda-dialysis? Yan. Evidence-based tayo. Consistent tayo sa sinasabi natin. Authentic ang mga sinasabi natin. And transparent ang matatapang nating mga inahayag sa inyo. Aakuin natin yan kung may mali. Pwede nating baguhin ang ating ihahayag kung may mali. Pero, yan po, ang layunin lang natin dyan ay para sa inyo. Hindi po sa amin yan. Okay? Ang layunin natin dyan, kayo po ang magbenepisyo, makinabang sa ating inahayag ngayon. Yan po ang Citizen Crime Watch. Kababayan, naway may natutunan tayo. Awesome! May natutunan tayo sa ating mga kalayang pamamahayag na kapakipakinabang tayo po ay hindi napapagod. Bigyan tayo ng lakas ng ating may kapal na patuloy tayo magserbisyo sa inyo. Aking mga kasamahan sa Citizen Crime Watch, 3 dekada na, ipagdasal natin ang ating National President Diego Macpantay Jr. kasi po
siya ang nabigyan ng na naipasa ang responsibilidad galing sa ating founder na si Tony Villegas. Naway itong ating Citizen Crime Watch, wala pong sahod to, wala po akong sahod rito. No? Bilang isang broadcaster at saka siyempre bilang isang Citizen Crime Watch na top official, kami po ay magservisyo ng libre dahil lang sa pagmamahal sa ating bayan. Naway magtagal pa, no? Kasi sa tagal at saka sa bigat ng mga pinagdaan ng mga pagsubok ay tumibay ang CCW. Marami pong sumisira sa CCW, mga dati nating membro na may mga personal na interest, kaya sila rin ang sumisira sa atin sa pamamagitan ng pagbuo ng mga grupo rin, mga breakaway group na nilalagay Citizen, halimbawa CCW, pero binabago ang abbreviation. Ito po ang aming Citizen Crime Watch, nandito po sa Margo TV Philippines, nandito rin ang office, no? Ay nandito lahat ng mga dokumento ng ating namayapang founders, everything, no? Sana po ay kaya po kahit dami kong affiliation sa mga organization, sa journalism, ako po ay director sa isang national facility, ay hindi ko maiwan-iwan itong CCW kasi ito po ay wala talagang bayad, voluntaryo. Bukas sa loob mo, talagang serbisyo to sa may kapal, serbisyo to sa bayan natin. Kaya pinapalakas ko ang inyong mga loob, ang inyong moral, may mga tunay na mga bayani, ang aming mga membro dito sa Luzon, Visayas, Mindanao, at saka sa abroad, mga Citizen Crime Watcher. Huwag po tayong mapagod sa ating pagsiservisyo ng matiwasay. Jovina Clamsia. Jovinacio Santos. Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halik Sir, CCW Rizal. May kasama tayo doon sa CCW Rizal. Chapter, si Joe Vinicio Santos. Yan, sa Rizal chapter yan. Yung isa nating provincial chairman dyan ay pumanaw din na dahil sa kanyang pagsaservisyo sa CCW ay nalagas ang kanyang buhay. Ayan, na-remind tuloy ako. Siguro naka 2 taon na o less than 2 years ang pasanamahan natin sa CCW. So walang pinagkaiba ang CCW at saka sa KBP. No, lahat ito ay the service to our nation, service to our country, and of course service to Almighty God. Muli sa susunod na ating panayam, kinagagalak kong makapag-ere dito sa ating stasyon na sa ating mga, hindi ko kakalimutan to, sa ating mga kasamahan sa kawani ng gobyerno dyan sa Kagawaran ng Kalusugan. Kasama ko sila dyan sa Makati. Babalik po ako ngayon hanggang Friday kami doon sa aming PBUR. Si RD, si Sir Casyon ng DOH-CHD ng Caraga 13. Boss, RD, salamat sa aming pagbigay ng 2 million doon sa ating mga person use drugs para sa kanilang food expenses, no? Sa ating lahat ng mga RD ng DOH, no? Nakasama ako diyan. Pati ang mga MCC at saka mga COH ng mga hospital at saka TRCs at saka Bureau of Quarantine. Nakasama ko diyan ngayon sa Makati sa aming PBUR. Special mention bago ko tapusin, makakalimutan ko ang aking mga contemporary na TRC chief, si Dr. Jazz, no? Ayoko lang sabihin yung apelido para mayroon kayong suspense thrill. Si Dr. Jazz at saka si Dr. Portia, pinapasabi sa akin na i-plug ko sila, i-shout out, na sila po ay mga available. Dr. Jazz, yan, mga doktora po yan, Dr. Portia, sila po ay available. Sabi nga nila, hindi nila kailangan ng AFAM. Hindi ko nga alam yung AFAM eh. Yung AFAM pala ay yung foreigner,
Basta AFAM. No? Sila po ay AFAC at saka AFAL. No? Kasi nga yung AFAC, yung C doon ay Cebu. No? Ay yung AFAL naman ay yung isa doon ay si Dr. Portia ay Leyte. No? Ayan po. Yan. Kung kayo po ay naghahanap ng mag-aalaga at saka aalagahan. Yan. They are available. Si Dr. Jazz at saka si Dr. Portia, aking mga kasama sa TRC Chief. Muli, sa susunod ng ating panayam, ang ating programang naway magtagal, ang ating programang Citizen Crime Watch Bantay Kalusugan, ang inyong prinsiping manggagamot. Mabuhay tayong lahat. Tayo po ay mag-alay parati ng dasal sa ating Panginoon. Wassalama, alhamdulillahi rabbil alamin. Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live.